Actually, hindi dapat nasa kamay ng opisyal Mm. yung paglalabas ng salin. Actually, dapat ang gagawa ng paraan para maging public ano ito no maging open to public scrutiny ika nga yung Office of the Ombudsman kasi normally yung mga opisyal kasi kung sila ang aasahan na mag voluntarily bigay ng impormasyon lalo na kung may ginagawa silang hindi tama, hindi mo maasahan, no? At best, kasi may form na yung SALN na kailangan nilang i-fill up uh, uh, para siyang sworn statement, no? Kailangan i-fill up mo yon yung properties, magkano yon, tapos yung bank accounts, kotse mo, anong klaseng year, modelo, yung kotse mo, tsaka estimated amount nun, pati yung iyong mga assets o pera na nasa bangko, dapat i-declare mo doon, no? So, yan, usually notarize, no? At sinasubmit ng bawat ahensya ng pamahalaan sa Office of the Ombudsman para i-deposit ito sa Office of the Ombudsman. Ngayon, ang dapat magbigay o mag-open sa public at media nito yung Office of the Ombudsman, hindi yung opisyal. Kasi siyempre yung mga usually yung opisyal hindi mo maasahan na sila ang gagawa nun. Ang tungkulin talaga ng ombudsman ay yung maging depository nitong sinasabit na SALN at to make this at saka at the same time to make this available to the media and especially to the public. So ganun, no? Kasi palagay ko mas malaking bagay kung tumutulong yung mga mamamayan natin dito sa pagbabantay ng ating pera at hindi lamang trabaho ito ng ombudsman o ng COA o ng Department of Justice pero lahat ng mamamayan ay makakatulong sa pagbabantay at pagsilip ditong mga SALN ng ating mga opisyal. Kung ito'y matagal ng isinapubliko, no, yung mga SALN na yon ng mga opisyal na yan na nagtatrabaho sa DPWH at ganun din siguro yung mga SALN ng mga opisyal na perhaps nasa iba pang ahensya ng pamahalaan, including yung mga congressman na involved ngayon, lumalabas na involved dito sa anomalya. Sana nakita na, noon pa nakita itong red flag na ito. Paano at lilitaw yung mga tanong, paano nagkaroon ng ganong yaman no itong mga taong ito. So dapat doon pa lang nung meron ng lumitaw na red flags doon sa kanilang mga salin, ito'y nahalungkat no at hindi natin pinabayaang lumobo ng lumobo hanggang ngayon ito katulad nito kaya siguro ang lakas loob nila mag ano pa ghost projects dahil yung mga Mm. unang maliliit na pangungurakot na ginawa ay napabayaan at walang sumisita sa kanila. So palaki ng palaki itong anomalya hanggang at paulit-ulit tapos hanggang humantong sa ilan ba yung ghost projects yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon no halos halos 421 ghost projects, imagine no at hindi lang ito mga hindi lang ito mga malamang hindi lang mga flood control kasi maraming mga infrastructure projects sa education, yung paggawa ng mga school buildings, no? Paggawa ng infrastructure para sa ating Department of Health. Marami din 'yan, no? Mga clinics, hospitals, no? So, talagang lumaki ng lumaki at lalong naging malakas ang loob nitong mga corrupt na opisyal natin at palaki ng palaki yung amounts na kanilang
winawaldas sa kanilang tungkulin, no?